Hello everyone, I am Jose Maria Costina. I'll be reporting on market-based valuation and discounted cash flow. Ang market-based valuation ay isang valuation method na gumagamit ng mga price of similar asset upang matukoy ang halaga ng isang asset o kumpanya. Nakabase ito sa prinsipyo na ang presyo ng isang competitive market is the best indicator of its fair value. Ito rin ay isang pamamaraan ng pag-estimate o pagsusuri sa halaga ng isang asset, produkto o negosyo batay sa kasalukuyang kalakaran sa market. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kung ano ang halaga ng mga kahalintulad na mga asset o produkto sa merkado, maaaring malaman ang kasalukuyang market value ng isang asset o negosyo. Ang pamamarang ito ay karaniwang ginagamit sa mga financial analysis at valuation, kung saan ikinukumpara ang mga financial metrics at market prices ng mga katulad na asset. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga recent transaction, maaaring makuha ang halaga ng isang asset based on the prices of similar items. Ang prosesong ito ay ginagamit sa iba't ibang larangan tulad ng real estate, pagbili ng negosyo at pagtatakda ng presyo ng mga produktong ibinebenta. Ang layunin ng market-based valuation ay malaman ang halaga ng isang bagay batay sa supply at demand sa merkado. Gayon din, ang presyo ng mga katulad na asset na ibinebenta o nabili kamakailan. Isang halimbawa ng market-based valuation ay ang pagtatakda ng presyo ng isang bahay sa isang subdivision. Upang malaman ang tamang presyo ng isang bahay, maaaring ikumpara ito sa ibang bahay sa parehong lugar na may parehong laki bilang ng kwarto at mga features. Kung ang isang bahay na kalintulad ng inyong bahay ay naibenta kamakailan sa halagang 3 million pesos, maaari mong gamitin ang halagang ito as a basis for pricing your own house. So, sa madaling salita, tinitingnan ang mga nakaraang transaksyon sa market upang matukoy ang halaga ng isang particular na ari-arian o negosyo at sa pamamagitan ng pag-aaral ng presyo ng mga similar na asset sa market. Nalalaman ang tamang halaga ng isang asset o produkto sa kasalukuyang kondisyon ng merkado. Market-based valuation has pros and cons. Pros: market relevance. This method uses current market data to gauge value, reflecting real-world conditions and investors' sentiment, which is crucial for startups or companies with potential but no earnings. Cons: market volatility. Market-based valuations can fluctuate significantly with market condition, which may not accurately reflect a company's intrinsic value. Ang discounted cash flow or DCF ay isang paraan ng pagsusuri sa halaga ng isang investment o proyekto sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-compute ng kasalukuyang halaga ng mga inaasahang cash flow. So, sa DCF, ginagamit ang konsepto ng time, value of money, and idea na ang pera ngayon ay mas mahalaga kaysa sa parehong halaga ng pera sa hinaharap. Dahil maaari magamit ang pera ngayon para kumita. So, sa madaling salita, sinusuri ng DCF kung magkano ang halaga ng isang pamumuhunan ngayon batay sa inaasahang kita nito sa hinaharap. Ang DCF ay gumagana sa pamamagitan ng paggamit ng isang discount rate upang i-convert ang mga inaasahang daloy ng salapi sa hinaharap sa kanilang kasalukuyang halaga. Ang discount rate ay kumakatawan sa opportunity cost ng pera o potensyal na kita na maaaring makuha sa iba't ibang pamumuhunan. Kaya mas mataas ang discount rate, mas mahaba ang kasalukuyang halaga ng mga daloy ng salapi sa hinaharap. So, ang discount rate ay mahalaga sapagkat isinasaalang-alang nito ang mga risk o kawalang katiyakan sa hinaharap na kita. Sa madaling salita, ang DCF ay ginagamit upang malaman kung ang isang proyekto ay may potensyal na magbigay ng kita na sapat upang masabing worth it ang investment. Ang DCF ay mahalaga sa pagsusuri kung ang isang proyekto o investment ay makakabawi sa gastos at magbibigay ng kita sa kabila ng mga risk at uncertainty sa hinaharap. For example, consider a project that requires an initial investment of $150,000 and expected to generate cash inflows of $225,000 in the first year.
with subsequent cash inflows increasing in the following years. So, using an 8% discount rate, the total DCF would be $1,080,941. Discounted cash flow has specific advantages and disadvantages. Pros: future cash flow focus. DCF or discounted cash flow emphasizes potential future cash flows, making it suitable for companies expected to generate significant cash in the future despite current losses. Ang cons naman niya is high uncertainty. So dito, estimating future cash flow is challenging and can lead to significant inaccuracies, especially for early stage companies. And that's all my report. Thank you. Next reporter po.